Amen. Ang message po natin for tonight has been taken from the book of Romans, chapter 5, verses 1 to 5. It says, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, but because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us." This is the message of God. Amen. Amen. Samahan na po tayo makaupo. Samahan niyo po akong manalangin. So, Diyos, maraming salamat muli po naman sa gabi nito, God, na tunay nga, Diyos, that this is your will, God, to learn your words, Panginoon, at sa mga salitang ito, Panginoon, kami po ay natututo, kami po, Panginoon, ay nalalaman namin, Panginoon, na Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, na magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay upang lumago bilang Kristiyano, God. Lord, sa gabi nito, Panginoon, O God, hinihiling ko, Panginoon, ang iyong anointing power, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo lang po akong gusto, O God. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na prepare this place, O God. We declare this place your holy ground, Panginoon, O God. And we rebuke any power of darkness in the mighty name of Jesus of Nazareth. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Pilipin mo po sa aming Panginoon ang gusto mong ipating sa iyong mga anak, Panginoon. Bless us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sino po ang nakarinig na sa inyo ng kwento ng pato? Yung patong sa sabungan. May pato ba sa sabungan? May nakarinig na ba sa inyo? Pero hindi yun ang ikukwento. Ang ikukwento ko po yung isang pato. Ito yung pato ni Lolo. Amen? Si Lolo. Alam mo yun, ha? Ito po kasi ay naikwento na ni Brother Abby doon sa isang PS namin sa Deira. At nung si Brother po ang tinawag, Brother Abby, biglaan kasi yung talagang magsasalita ay umurong. So, on the spot siya yung nagsalita. So, nakuha ko sa kanya itong kwentong ito. Ang tungkol sa pato. Amen? Meron pong bata, ang pangalan niya Totoy. Tagabataan po kasi kaya Totoy. Yung kapatid niya si Nene. Si Neng. Sa bataan po kasi, lahat ng pangalan ng babae, ilalagyan ng NG yung huli. Kagaya ng Balbina, gagawin yung Babing, di ba? Yung Maria, Maring, di ba? Lahat mayroong NG. So, ito po si Totoy, habang naglalaro siya ng kanyang slingshot ng tirador, aksidenteng na tirador niya yung pato. Instead na yung ibon, hindi niya tinamaan kasi maliit yung ibon eh. So yung pato malaki, tinamaan yung pato. So nung tinamaan yung pato, namatay. So nung namatay yung pato, natakot siya kasi sa lolo niya yun eh. Nag-aalaga yung lolo niya sa backyard. So sabi niya, naku, lagot ako sa lolo ko. Kasi napatay ko yung pato. So ang ginawa niya, tinago niya yung pato. Tinago niya sa supal. Alam niyo ba yung supal? Sa kasukalan. So tinago niya para hindi makita. So nung naitago niya, sabi niya, okay, safe na ako. Ligtas na ako. Tapos, nung naglalaro uli siya, narinig niya yung tawag ng nanay niya. Tinawag yung kapatid niyang babae. Sabi, Neng, bumili ka nga ng suka kasi magluluto ako ng adobo. Sabi ni Totoy, naku, baka yung pato, adobohin ni nanay. Pero sabi ni Neneng, Toy, ikaw na bumili ng suka. Sabi ni Totoy, ikaw yung inuutusan eh. Pero sabi ni Neneng, Toy, ang pato. Meron pala nakakita sa kanya. So, pinambablackmail sa kanya ngayon. Sabi niya, ako, nakita pala ng kapatid ko. Sabi ko, lagot ako. Tapos, nung sila ay makakain na, initusan uli ng nanay niya yung kapatid niyang babae, si Neng, na maghugas ng pinggan. Pero itong si Neneng, dahil pinanghahawakan na siya, kay Totoy niya na naman pinasa, Toy, ikaw na maghugas ng plato. Ikaw ang sinasabihan ni nanay na maghugas ng plato. Toy, ang pato. So, sabi niya, palagoong na ito. Alam niyo ba yung palagoong? Palagoong na ako.
So wala siyang magawa kundi maghugas ng plato. Habang siya naghuhugas ng pinggan, naisip niya, siguro dapat ipagtapat ko na kay Lolo. Kasi ako niya naman ako at Lolo ko naman siya. Siguro mapapatawad niya ako. So ganun nga ang ginawa ni Totoy. Lumapit siya kay Lolo. Lo, may ipagtatapat ako sa inyo. Kasi nung naninirador ako, aksidente, tinamaan ko yung pato. Yung pato niyo, hindi yung ibon ang tinamaan ko. Sabi nung lolo niya, ganun ba po? Hayaan mo na. Pero sa susunod, mag-ingat ka. Kasi pati si lolo ang tamaan. So pinatawad siya at niyakap niya yung lolo niya. At siya'y tuwan-tuwa. Siya'y umalis at umupo na, manonood na siya ng TV. Tumawag uli ngayon yung nanay. Sabi niya, Neng, pakainin mo yung aso. Nung sinabi niya, si Totoy na po. Alam niyo sagot ni Totoy, alam na ni Lolo. Okay? So talagang alam ni Totoy yung relasyon niya kay Lolo. Paano natin ma-relate to sa ating pag-aaralan niya? Amen? Ayaw. Anak ako ayaw magpanood. Ang sabi po sa Romans 1, therefore, having been justified by faith, we have been peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po ba yung justified na sinasabi? What is justified means? Ang sabi po sa Bible, it means acquitted, declared righteous, and given a right standing with God. Ano pong ibig sabihin nun? Dati po tayo ay makasalanan. So, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tayo po ay na-declare na righteous. Amen? Kasi dahil sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya. Ano po ba yung faith? Sabi po sa Hebrews 11, faith means the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po yung pananampalataya na ating hinihintay na mayroong darating kahit hindi natin nakikita na mangyayari sa atin. Yan po yung faith. So, yung topic po natin ngayon, pinamagatan kong, can we rejoice in times of trouble? Parang napapanahon, no? Parang napapanahon, praise God. Ang masasabi ko, yes, we can rejoice in times of trouble. Bakit? Because as a Christian, we know our position as a Christian. Amen? Alam natin yung posisyon natin sa Panginoon. Alam natin kung saan tayo nakatayo before God. Amen? Sabi niya, God sees us as a perfect being. Bakit, brother, dito sinabi mong perfect being? Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of glory of God. Bakit mo masasabing God sees us as a perfect being? At sabi pa, no one is righteous. No, not anyone. Sabi sa Bible. Bakit mo masasabing God sees us as a perfect being? Amen? Tandaan nyo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nung siya ay pumasok sa atin, tayo ay dinaklarang anak ng Diyos. Amen? Sabi niya sa John 1:12, ano sabi? For as many as believe in Him, they have the right to become children of God. Amen? Those who believe in His name, sabi niya naman. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Tayo po makasalanan tayo. Ang Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. He is perfect. Pero, paano siya naging makasalanan? Kasi yung kasalanan natin nilipat sa Panginoong Jesus. Amen? Pero nung siya ay ipinako sa krus, lahat ng kasalanan natin, yun ay binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo. Past, present, and future. Lahat yun bayad. Napakabuti ng Panginoon. Tinubos niya tayo. Kaya dahil sa Kanya, tayo ay tinuturing na perfect. Though we are sinners, kiniklaim natin lahat tayo na ay Kristiyano, pero tayo ay makasalanan. Kung sino pong walang kasalanan tumayo, di ba, wala makakatayo? Upo muna po ako. Di ba? Lahat po tayo, kahit tayo ay Christian, halos araw-araw po nagkakasala tayo.
Yung mayroon lang sinabi ng Diyos na will ng God na hindi mo nagawa, kasalanan na yon. Hindi ka nakapagpasalamat, dahil sa blessings mo. Diba? Maraming pagkukulang. So, lahat po tayo makasalanan. Ang sabi niya, pagka kayo na kay Kristo, wala nang condemnation. Sabi niya sa Romans 8:1, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Purihin ng Diyos, wala nang pagliliti sa atin, wala nang kaparusahan. Letter B po, God justified us by faith. So, very essential po yung faith dito. Yeah? Sabi po sa Ephesians 2:8-9, for by grace, you have been saved through faith. Hindi ito yung sa sarili nating kakayahan. Wala po tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. But as sabi ng Panginoon, ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Kaloob ng Diyos. Hindi ito sa mabubuting gawa natin. Kasi kung sa mabubuting gawa natin, kung pwedeng yung mayaman, maggawa siya ng kawang gawa at siya'y maligtas. Hindi. It's a gift of God. Ito yung grasyang bigay ng Diyos sa atin. Through our faith, tayo ay naligtas. Amen? Amen. So, ang sabi ko po kanina, una, our position as a Christian, alam natin kung saan tayo nakatayo. Alam natin kung saan tayo nakatayo. We know where we stand before God. Alam natin na tayo, ang tingin sa atin ng Diyos ay perfect. Not because tayo ay righteous, but because we are made perfect because of Christ. Amen? And God justifies us by faith. So by faith, through His grace, tayo po ay nasave. Number 2, our possession as a Christian. We can rejoice in times of trouble. Yes, because we know our position as a Christian. Christians possess acceptance. Salvation, tandaan po natin, the moment na ni-receive natin ang Panginoon, ito po yung basic niya. Basic na blessings niya sa atin. Yung peace. So nakikita niyo po ba kung sino yung mga sinisharean mo? At pagkatapos mo maipag-pray, ang sabi niya, parang gumaan yung pakiramdam ko. Kasi yung basic, no? Once you tinanggap ang Panginoon sa Kristo, yung peace kaagad ang mararamdaman mo. Amen? Napakabuti ng Panginoon, no? Salvation brings with it peace with God. Dati kaaway tayo ng Diyos. Amen? Sino yung sabi hindi tayo kaaway ng Diyos before? Tandaan nyo, tayo ay kaaway ng Diyos before. When we are sinners, kaaway tayo ng Diyos. Sabi sa Romans 8:7, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. So, kaaway pala tayo ng Diyos. Pero the moment na nireceive mo ang Panginoon sa Kristo, God declares an end to that hostility. Amen. Amen. Praise God. The moment we turn to Jesus, God declares peace. Ano pong ibig sabihin nun? Yung wrath ng God, wala na sa atin. Hindi na niya